Hi, good morning. So ano po ba ang natutunan ko today from Mass na mula sa Diyos? Okay, number one, when people can't stand by the truth, they resort to fake news. The best defense is the truth. Kasi kanina yung gospel is tungkol sa paggamot ni Jesus sa mga nasasapian po ng demonyo. Wala na pong may bato sa kanya yung mga kalaban niya. So, nag-invento na lang sila ng fake news na si Jesus daw ay demonyo rin. Kaya niya na tataboy or napapaalis yung mga demonyo na sumasapi sa mga tao. So, in reality, kapag may mga taong hindi po nila matanggap na totoo po yung sinasabi ninyo or sinasabi nila, or yung may ibang taong wala na magawa para siraan kayo, ang gagawin po nila is mag-iimbento na lang sila ng mga fake news laban sa inyo. Kasi nga, alam nila na totoo yung sinasabi nyo eh. Kaya, mag-ingat po tayo sa mga taong ganon. Which leads us to number two. People must always seek the truth and not believe slanders by others. Yeah, straight to the point. So, lagi po natin seek ang katotohanan bago tayo maniwala sa mga sinasabi ng ibang tao para dun sa tao na yon or sa balita po na yon. And number three, are we ready to stand by on what we believe, what is true? Based sa naintindihan ko kanina sa homily ni Father, kung ano po yung ating paniniwala sa faith po natin, kung ano po yung alam natin na tama, dapat maging ready po tayo na to stand firm and to believe na yun po yung totoo. And lastly, we must be firm in our faith and what is true. Ayan. So, related siya sa number 3. So, kung ano po yung mga tinuturo po sa faith natin, sa religion po natin, dapat maging firm po tayo na yun po yung totoo and yun po yung katotohanan. Kasi nga, nung unang panahon until now, kapag may mga taong alam na totoo yung ginagawa mo or tama yung ginagawa mo or true yung ginagawa mo, para makahanap sila ng way na masiraan ka, magre-resort lang sila sa slander or paggawa ng mga fake news or maling balita po sa inyo. Kaya, like lalo ngayon, talamak na yung social media, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga nababasa natin at mag-research rin po tayo kung totoo ba yung mga sinasabi doon or nababasa po natin. Ayan. So hopefully, matututunan kayo today and let's end again with a simple prayer. In the name of Father, Son, and Spirit. Amen. Lord, sana po lagi po niyo po kaming tulungan na maging totoo, to say the truth, and to stand by the truth. Wag po sana kami maniwala sa mga taong sa slander sa ibang tao or gumagawa ng fake news at lagi po kaming maging mapanuri sa pag-alam kung ano po talaga ang totoo. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. So, good morning po sa inyo. Have a great day. And let's end again with a simple Thanksgiving daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.